Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. Proceed po tayo sa topic natin na the Word of God became flesh. Makikita po natin to sa John 14:1 verse 4. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog po, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanyang bilang kaisang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So, ang natutunan ko po sa naging topic natin for today sa first teaching, yung Jesus is the Word who became flesh. So, ang ating Panginoon sa Kristo dati ay isa lamang siya nasa Biblia at ganap na salita ng Diyos. Ngunit nung ibinaba siya ng ating Diyos bilang ating Panginoon sa Kristo, siya ay naging isang ganap na tao at pinanganak ni Mary. Sa second teaching naman po, Jesus is the love who became an act. So, ang Panginoon sa Kristo, hindi lang siya nagsasabi na mahal niya tayo. Kung hindi, mahal niya tayo dahil gumagawa din siya ng action kung paano niya masasabi or paano niya mai-express yung pagmamahal natin. Hindi gaya sa tuwing tayo nagsasabi na mahal natin ang isang tao, wala tayong masyadong ginagawang action, but si God, binuhos niya lahat ng action para maipa-feel sa atin na mahal niya tayo. Sa third teaching po, yung Jesus is the sinless one who become sin. So, ang Panginoong Kristo, alam naman natin na hindi siya nakagawa ng kasalanan, pero nung siya ay pinako sa krus, ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang makasalanan dahil sa pinagbintangan ang Panginoong Kristo sa masamang bagay. At inako ng Panginoong Kristo lahat ng pagkakamali na meron tayo upang tayo maging ligtas at maging kaluwalhatian sa mata ng ating Diyos. Sa application naman po, first application, embrace an uncomfortable life. So, kung ano meron tayo sa buhay natin na sa tingin natin hindi tayo comfy, kung ano man meron tayo, kama or sa kung ano pamumuhay, embrace natin to dahil ang Diyos pa rin ang nagbigay. So, kung anong meron tayo sa buhay, maging comfortable man po or maging uncomfortable, maging grateful tayo dahil sa Diyos lahat nagmula kung anong merong bagay tayo. Second application po, love God with all your entirety. So, mahalin natin ang Panginoon sa Kristo ng buong puso, isip, at yung soul natin, mahalin natin ang Panginoon sa Kristo dahil siya ang nagligtas sa atin at nag-save sa atin sa mga kasalanan natin. Hindi lang doon, dahil siya rin ang nagpo-provide sa kung anong meron tayo sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw. Kung kaya dapat nating mahalin ang ating Panginoon sa Kristo sa buhay na meron tayo. Third po, yung be grateful to God every day. So, maging grateful tayo sa binibigay ng Panginoon sa Kristo. Maging grateful tayo sa buhay na muli niya ipinahiram at sa buling araw na muli niyang pinahiram sa atin. Dahil hindi lahat ng tao ay nagigising pa o nagkakaroon pa ng panibagong buhay na muling pinapahiram ng Panginoon sa Kristo. So, maging grateful po tayo sa bagay na yon. Sa discussion po, how much do you love God? So, mahal ko po Panginoon sa Kristo ng higit sa buhay ko dahil siya ang naging tagapagligtas ng buhay ko at siya ang dahilan kung bakit ako naririto sa mundo, dahil tayo ay nagmula sa Panginoon sa Kristo. Siya ang naglikha sa ating lahat. Kung kaya't mahal ko siya ng higit sa sarili ko. Ayun lamang po at maraming salamat.